ito ang matris, no? And then ito ho ang vaginal canal. Dito ho dinideposito. Nakikita nyo naman siguro ang cursor, no? Yung arrow ko. Dito dinideposito ang semilya, ang sperm. Aakyat ang semilya. Ito yung matris. Yan ang kapal ng muscle ng uterus, ng matris. Makapal talaga siya, no? Just to show to you na ang kapal niyan, kayang ibahay ang baby ng 9 months. No? Ang kapal ng muscle na yan, no? It's very thick. Kaya niya ang baby na 7-pounder, which is 6 pounds is of course the average Filipino weight, no? Kaya niya ilagay sa sinapupunan niya, ika nga, no? Pagpasok ko ng semilya diyan sa loob, mamimili siya left or right ng fallopian tube, papasok doon sa loob ng tubo, ayan na, no? Papasok pagdating sa mas malapad na area ng fallopian tube, okay? Sasalubungin niya yung itlog. Dito sa kabila, makikita mo yung mga itlog, ayan, no? May mga itlog, yung mga dark na yan. Sa kabila dito, mayroon ding itlog, nahihinog na. Yung tubo, kung tawagin natin, tubo or fallopian tube, ay kanyang sasaluhin yung itlog, sasalubungin ngayon ng semilya, mag-fertilize sila, at dito pa lang sa tubo, sila ay ganap na zygote o a fertilized egg. Yung egg na galing sa mother, na-fertilize na. Okay? Na-fertilize siya. Now, diyan ba siya titira? Hindi. That fertilized egg ay magta-travel, papasok ulit, pabalik sa loob, dito sa tubo na yan, papasok sa loob ng matris. Roughly is about 7 days mula sa fertilization. Dito sa tubo, tuloy-tuloy yan papasok sa loob ng matris. Pagdating dito sa loob ng uterus, kakayod siya para mag-implant, no? Para kumuha siya ng blood supply para lumaki siya ng lumaki, no? At ang nutrition niya manggagaling dito sa mga vascular or blood supply ng matris, no? Na pinanggagalingan din ng before the baby, andyan yung inuunan, no? Placenta, yung inunan, no? Diniscuss natin yan sa pinakaunang lecture natin noon. Pinanggagalingan ng stem cells natin, no? Ng ating elixir placenta. So, dyan ho sa loob na yan, lalago ang baby, lalaki siya, ng lalaki. Up to 9 months. Sa amin, 10 months, 40 days, no? Or 4 weeks divided by 10. Okay? 10 months. 10 groups of 4s, no? So, basically, pag nandyan din sa loob, lalaki ng lalaki. Kaya kayang-kaya ibahay ng matris ng uterus kasi makapal talaga ang uterus, no? It's a big muscle, no? Thick muscle. So, ganon. Now, kadalasan, nagkakaroon tayo ng pinaka-common na problem. So, importante lang naman ang magkaroon ng mangitlog, okay? Kasi kung hindi mangingitlog, ano ang sasalubungin ng semilya? Wala. Di ba? So, nangitlog, pero ang tubo naman, fallopian tube, nakatabingi, nakaikot sa kabila, or pilipit. Okay? Kung pilipit, barado. Barado. Bakit nagbara? Dahil minsan, yung men's blood, yung men's dito sa loob ng matres, hindi lang lumalabas, pumapasok din doon sa dalawang tubo na yan. No? So, naiipon doon, nagbabara. Okay? So, hindi makapasok ang semilya, hindi makapasok din ang itlog, ang fertilizer. So, hindi sila magsasalubong. Okay? So, yan ang nagiging problema. Now, so, importante lang may egg, mayroong tubo, so papasok sa loob, at yung kapal ng matris, tamang-tama. Kumbaga sa tataniman ng buto ng seedlings, very fertile, yung lupa, dito naman sa matris is dapat ganyan ang kapal niya, okay, para mag-implant yung fertilized egg. Okay?
Ganon ang assisted, and that's the normal setting, no? So those are basic yun. May itlog, may tubo, at yung kapal ng matres. Okay. So now, anong mga nagiging problema? Ang nagiging problema, most common disorders that we have are, eto na, no? Endometriosis, naririnig nyo yan. Fallopian tube obstruction, preeclampsia, polycystic ovarian syndrome, PCOS kung tawagan yun. Very common ito. Premature ovarian insufficiency. Okay? And Asherman's syndrome. Ito ang mga common problems, no? Now, ano ang endometriosis? Ang endometriosis, yun yung dugo ng mens na hindi lahat nakakalabas, naiipon, pumupunta sa muscle ng matris para lumaki ng lumaki ang matris. Kaya akala ng madami, may tumor ang matris. No, men's blood yan nasa loob. Nagsisiksik dyan sa muscle ng uterus, no, ng matris. Kaya pagka may dugo sa loob ng matris, sa muscle ng matris, pag nagme-mens, masakit, no? Para ka may pasa, no? May dugo, nagpasa. So, andyan yung dysmenorrhea, matindi, masakit pag nagme-mens kasi yung dugo ng matris, buhay yan eh. So, ang ibig sabihin ng buhay, responsive siya sa mga hormones of menstruation. For example, pagdating ng menstruation, palapit ang mens, okay? Napapansin natin na nagkakaroon ng engorgement o lumalaki ang ating breast, no? And then, lumalaki ang ating puson. Oy, parang lumalaki yata tayo. There is water retention pag palapit na ang mens, and then ang puson lumalaki, ang matris lumalaki. Hindi lang sila lumalaki because of water retention, because of increased estrogen. Malapit ka na mag-mens, no? Maliban sa mataas ang estrogen, yung mga tissues na ini-stimulate ng estrogen, the breast, yung ating abdomen, no? At saka yung matris, active na yon, buhay na buhay sila. In short, mataas na ang estrogen, ganun nakataas. It's so high na ang lahat ng mga estrogen sensitive na mga organs, breast, uterus, ay highly stimulated. When I say highly stimulated, masyado nang inflamed sila lahat, no? Malapit na mag-mens. Therefore, inflamed sila. Inflamed, anong kasunod? Sabi ko noon, ang inflammation has tumor, malaki, dolor, masakit, rubor, mapula, maga, oo, kalor, mainit, no? Pag hinawakan pa lang ang breast nyo, aray, mare, masakit, nasagi, masakit. You have that tenderness. Lalo yung iba masyadong sensitive sa gano'n, no? This is the typical female period, no? Pagdating ng mens, lahat ng hormones ng estrogen babagsak na. And therefore, yung menstrual blood mo lalabas, mapapansin nyo, mawawala lahat ng manas, mawawala lahat ng paglaki ng breast, mawawala lahat ng pagmanas ng puson at ng iyong tiyan. That is the normal cycle, no? That is endometriosis. Fallopian tube obstruction naman, yung tubo na pilipit. Due to so many factors, no? Pwede, sabi ko nga, nagkaroon ng kink, no? Nagkaroon ng operasyon, nasagi yan, na palupot, no? Kasi it is a loose, nakita nyo ito, very loose, napakalambot niya na tissue, no? Pwede yang umikot on itself, on its own, no? Kaya mapilipit, no? Mabuhol, no? O kaya nagpa-opera tapos nasagi, nagkaroon ng mga adhesions, pagdikit-dikit sa loob ng bitukad, dumikit din yan, no? Sa baba, no? Pelvic area. Pwede rin yung men's blood pumasok doon sa loob at hindi nakalabas, no? Kaya when I used to do infertility workup, binobomba ko ho yun. Naglalagay ako ng maliit na hose dito and I push air para, kumbaga sa tubo, binoblow mo palabas yung mga bara ng tubo para makalabas lahat yan, para maging free of obstruction, magsalubong ang itlog at ang semilya. Okay? So they get fertilized.